Magpapalit tayo ngayon ng transmission oil sa truck ko, mga kainags. Ito na yung matagal nating hinihintay na mapalitan, na yung napakatagal ng transmission oil na hindi ko napapalitan dyan sa truck natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung nabili ko to doon sa may-ari way back in 2020, June 2020, kasi pa-birthday ko to nung 2020 itong truck na to para sa akin. Pangarap ko kasi dati na magkaroon ng truck, mga kainags. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. So ilang taon na ba ngayon? Ngayon ay 2026 na. So mag 6 years na siya. Magsi 6 years na sa akin sa darating na June. Itong truck na to. Bilis, no? Kaya ngayon, this is the right moment, mga kainags, kasi may budget na tayo. Nakapag-ipon na tayo ng tamang presyo. Diba? Kasi nga sabi ko sa inyo, nung nakaraan, nagtanong tayo, diba, sa Fernando's Truck in Automotive Shop, nung nagpapalit tayo nung gulong ni Mahal na Reyna, 170 lang or 177 lang transmission oil change. Kumpara doon sa lube, na kung saan yung nagpa-change oil tayo dati, nag-canvas tayo doon, nagtanong tayo kung magkano ba yung sisingilin nila sa atin sa pagpapapalit ng transmission oil nitong ating truck, mga kainags. Ang sabi ay nasa 300 plus transmission oil change. Pero kalahati lang yung sisingilin sa atin ng Fernando's Truck in Automotive Shop. Kaya ano pang hinihintay natin? Abay, birahin na natin. Diba? Halos kalahati ang na-discount natin kung sa Fernando's Truck in Automotive Shop tayo magpapapalit ng transmission oil. So tara. So maraming salamat nga po pala sa mga comments ninyo doon sa nakaraang vlogs natin. At ngayon, eto na. Pagkatapos nitong transmission oil change natin, ang sunod kong bibilin, sabi ko nga sa inyo, mga kainags, ang pag-iipunan ko sunod ay ang Action 6 DJI. Para naman medyo maipahinga na natin tong cellphone ko at talaga namang gamit na ako natatakot baka mamaya bumagsak to nandito lahat ng mga pangangailangan natin, di ba? Mahirap na. Yan, pero at least kahit pa paano meron tayong option. O, di ba? Tsaka para mas madali pag meron tayong DJI, tara punta na tayo doon. Talagang laging ngayon, makulimlim ang panahon, mga kainags. Parang ngayon pala nagsisimula yung mga tag-ulan. Kasi nung April, May, hindi naman masyado nag-uulan Tara, birahin na natin at baka mamaya mahirapan tayo mag-park doon sa Fernando's Truck in Automotive Shop. Sana mabigyan tayo ng magandang parking doon. Dito tayo magpapapalit ng transmission oil, mga kainags, sa Fernando's Truck in Automotive Shop. Yan, dito tayo nagparada. Paano muna natin dito? Teka muna, lock muna natin. Surrender muna natin yung susi para masimula na nilang mapalitan yung oil ng transmission. Saktong-saktong, galing ng parking ko. Bira. Kaya lang, wala tayong madaanan. May daanan ba dito? Meron. Ayun to, meron. Yan. So, ilang taon din natin hindi napapalitan ng transmission oil yan, Ng transmission oil. Yung sa akin, yung truck ko. Mula kasi nung nabili ko to, hindi ko alam kung napalitan ng dating may-ari yung transmission oil, Mukhang hindi Kasi yung oil change ito, ako pa nagpalit, sobrang itim, mga kainags, Yan. At naghihintay lang po tayo ng Uber dito. Parating na, $2 lang binayaran ko, mga kainags. $2 lang kasi may discount yung Lyft. May promo na parang ilang percent, 50% plus yata. Kaya murang-mura. Pag nilakad naman natin, ayoko muna maglakad, mga kainis, papahinga ko muna yung aking paa. Yan, inaabangan ko lang dito. Kasi kung walang discount yung Lyft, siya, $4. Magmula rito hanggang doon sa pupuntahan natin. Tatawagan na lang ulit tayo katulad nung ginawa natin doon sa sasakyan ni Mahal na Reyna, iniwan natin. Tapos, nga pala, mga kainags, total, transmission oil na rin lang naman yung pinag-uusapan natin. May share ko na rin to. Kasi si panganay na prinsesita ko, yung Honda niya, ina-advise na rin na palitan yung transmission oil niya. So kaya lang doon sa Honda, sinisingil siya, mahalang singil, mga kainags, nung pagpapapalit ng transmission oil. Kung ikukumpara dito sa Fernando's Truck in Automotive Shop. Medyo mataas ang presyo. Ang ginawa ng panganay ko, sabi ng panganay ko, nagtanong daw sila sa Fernando's Truck in Automotive Shop. So ang baba daw ng sinisingil sa kanila ng Fernando's Truck in Automotive Shop kumpara doon sa Honda, kung saan niya inutang yung sasakyan niya, mga kainags, Matagal na rin yung Honda yan, 3 years na rin yata
Tapos yun, nung magpapapalit na sana siya sa Fernando's truck ng transmission oil niya. Aba mga kainags biglang tumawag ang Honda, at ang sabi ng Honda, sakop pa raw ng warranty, under warranty pa raw yung pagpapalit ng transmission oil ng kanyang sasakyan. Hello. Kapitbahay natin. So yun mga kainags Tapos ang sabi ng Honda na pinag-utangan ng panganay na prinsesita natin, wala raw siyang babayaran ni Sing Kong Duling kasi nga under warranty pa rin. Pasensya na, medyo naulit ako kasi na-distract ako ng ating kapitbahay. Mga good neighbor natin. So yun, papalitan ng libre. Ang ginawa ni panganay na prinsesita, doon na lang siya sa Honda nagpapalit ng transmission kasi nga walang bayad. Pero kung hindi tumawag yung Honda na under warranty pa, doon siya mismo magpapagawa sa Fernando's. Yan, kaya mayroong option talaga. So yun mga kainags, muli kong minumungkahi kung meron kayong papaayos sa sasakyan nyo, itry nyo tumawag sa Fernando's Truck and Automotive Shop. Sabi ko nga sa inyo, mabibigyan kayo ng magandang presyo nun. Sabihin nyo lang, subscriber ko kayo, viewers ko kayo. Hahanapan kayo ng magandang presyo nun. Yan. Oh, grabe. Ang lamig uli ng panahon. Pero ang ganda sa tenga nung nung huni ng ibon. By the way, mga kainags, baka napapansin nyo, lagi kong binabanggit ang Fernando's Truck and Automotive Shop. Hindi po nila ako binabayaran para po i-advertise sila sa inyo, Ito po ay sinishare ko lang sa inyo. Kasi nga po, sa base sa aking experience, subok ko na po sila. Subok ko na sila. Tsaka syempre, kahit papaano, nakakatulong tayo sa kanila, di ba? So may mga subscribers na rin tayo, may mga viewers na rin tayo na nagpapagawa sa kanila, which is syempre, kasi may mga kababayan tayo na naghahanap din ng mga Pilipino na mga mekaniko. Mas madaling kausap, di ba? Kumpara sa ibang lahi. Madaling magkaintindihan. At saka syempre, madaling makahingi ng tawad pag Pilipino. Alam niyo naman tayo mga Pilipino isa sa mga hinahanap natin yan, yung makakatawad tayo. Saan ang presyo? Yan, ito na yung truck natin mga kainags, Naka, bagong paligo yun, bagong palit ng transmission oil mga kainags, Okay na. So bali, ang binayaran ko, ang singil sa atin dito, 177 mga kainags, Pero binigyan tayo ng discount ng Fernando's Truck and Automotive Shop. Yan, maraming salamat sa kanila. So, sa halip na 177, ginawa nilang 150. 55 yata, gano'n, May discount, mura na. Binigyan pa ako ng discount, di ba? Yun. So, laking tipid natin, Mabuti na lang, nagtanong-tanong muna tayo. Kaya, eto, tingnan nyo, di ba? Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-ura-urada. Kaya ito, malaki na tipid natin. Di ba? Testing. Grabe, ang ganda. Smooth. So siyempre, ang pakiramdam ko mga kainags, masaya ako kasi yung aking kumpiyansa sa truck ko, mas nadagdagan. Kasi nga siyempre, bagong palit ng oil yung transmission, tapos nakapagpa-change oil na rin tayo, o di ba? Napalitan na rin yung mga filter niya, mga filter niya. O di ba mga kainags, Kaya sabi nga ninyo, at sabi ko rin, sabi nilang lahat, nating lahat, unahin muna natin yung ating mga sasakyan, especially itong truck ko, unahin ko muna bago yung mga kapritsyo kong iba. Diba? Dahil itong truck natin ay napaka-importante at napakahalaga dito sa Canada. Pag walang sasakyan, pilay. Mauubos ang pera sa pag-lift or Uber. Or mauubos naman ang ating oras pag tayo sumakay sa mga buses. Diba? So yan, unahin muna natin ang ating truck, ang health ng ating truck. Diba? Mga kainags, Alright. So tara. Paliparin na natin. Ano pang hinihintay natin? So, sobrang saya ko lang, mga kainags. Gawa nga ng talagang hindi ko ina-expect talaga na makakatipid talaga tayo. Kasi nasa isip ko, 300 plus ang babayaran ko sa pagpapalit ng transmission oil. Ito, nabanggit ko na nga kanina, sabi ko sa inyo, finlash na siya, Tapos saka nilagyan ng bagong oil transmission. Halagang 155 Canadian dollars. Salamat sa Fernando's Truck and Automotive Shop. Yan. Maraming salamat. Ayos. Teka muna.
Naka-brake pa, naka handbrake. Iyan. Dito na tayo sa bahay mga kainags, ano? Kinukuha ko lang yung mga gulong ni Mahal na Reyna, yung kanyang winter tire. Tapos nakalagay yan yung steel na rims. Kunin ko muna. Dito nila nilagay nung nagpapalit tayo ng gulong. Dali lang. Medyo mahirap. Nasa dulo. Tanggalin ko lang muna ito. Angat ko lang muna para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal. Aray ko po, Panginoon. Iyan. Dali lang. Kailangan ko lumusot dito at yung tuhod ko at baka hilahin lang na. Mabigat, no? Kasi kasama na yung rims dito eh. Dito na tayo umangat. Ay, nako po. Bungad lang natin dito. Para akong maano Yan, lapit lang natin para madali nating mahila. Dali lang. Naku, yung tuhod ni Inag. Sandali. Bigat. Grabe. So matutulog muna to dito ng mga 6 months or 7 months. Basta pagka malapit nang mag-snow, saka natin ikabit uli. Para maniwala kayo mga kainags, ano? Andito yung resibo na sinasabi ko. Yan, no? Bali, 160 pala. 160. Yan yung parts 85, tapos labor 60. Yan na yun. Ito yun, no? Yung transmission fluid. Magandang presyong binigay sa atin ng Fernando's Truck in Automotive Shop. Tapos, para maniwala kayo, kay Mahal na Reyna, binayad lang natin doon 105. Ang sinisingila sa atin, 100, pero merong tax syempre. May tax siya. Ito, pakita ko na rin sa inyo. 110, kasama na yung tax dyan. Murang-mura mga kainags. Ano? Maraming salamat talaga. Syempre, maraming salamat din sa buong may kapal. Teka muna. Lamig Pangit ng panahon talaga natin ngayon. Makulimlim pa rin mula kaninang umaga. Meron akong papakita sa inyo rito. Naipakita ko na rin to, siguro mga 3 years ago na sa vlogs natin. Ito yung flywheel ng aking truck. Nung nabili ko kasi siya, siguro mga 2 months, nagtataka ako bakit pag ini-start ko na yung gulong, yung F-150 truck ko, maingay, krrrr, ayaw mag-start mga kainags, krrrr, gumaganon lang pag ini-start ko siya. Tapos pag ini-start ko ulit, pag tumatama na siguro dito yung yung starter dito sa yan gumagana na siya, umaandar na siya. Pero pag dito siya tumatapat yung starter, kasi uka na yan uka na. Nauka to dahil siyempre kaka-start ng kaka-start. Kaya nasira. Pag dito siguro tumatama yung starter, krrrr, hindi sumasabit kasi nga may uka Ito meron pang mas matindi uka rito Ito yan Papansin nyo, magmula rito hanggang dito mga kainags. Yan Pag siguro pag natapat yung starter dito, tapos pagka sinusian ko na, gumaganon yung starter. Krrrr, tapos isa pa uli. Krrrr. Pero pag dito tumapat yung starter, kasi wala nang uka rito saka siya magi-start. Yan, kumakapit na kasi. Flywheel. Grabe yan. Tapos pina-check up ko nga sa Fernando Truck in Automotive Shop. So chinek nila yan mga kainags. Nung una pa lang, nung sinasabi ko sa kanila na ganun yung problema, sabi nila, yan sir, baka yung flywheel mo may problema na. Baka nasira na yung mga ngipin ng flywheel mo. Ito nga. Kasi nagpalit na kasi ako ng nagpalit ako ng bagong starter. Ganun pa rin, akala ko sa starter lang yung problema. Ganun pa rin ang nangyayari. So nakadalawang palit yata ako ng starter. Nabili ko lang dyan sa yung mga mumurahing starter Pero brand new siya. 150 Canadian dollars yung nabili kong starter. Tapos ang ginawa ko, sabi ko baka hindi mahinang klase yung nabibili kong mga starter Ang ginawa ko, pumunta ako mismo sa Ford dealer doon sa Spruce Grove. Kasi naghanap ako rito, wala rito sa malapit dito, wala rito So nakakita ako doon sa Spruce Grove, layo.
So pumunta ako doon para kunin ko yung bagong starter. Original talaga from Ford. So nung naikabit na, ganun pa rin mga kainags, ano? Kasi wala pa akong idea about sa flywheel na yun ang sira. So yun nga, nung dinala ko na sa Fernando's truck, chinek nila. Tapos sabi ni Kuya Fernando nga, yung mag-ayos niyan, Inags, nako, yung flywheel mo, nako, may sira, may yung mga ngipin, pudpud na. So, kailangan natin palitan yan. Aandar pa rin naman yan. Yun nga lang, pag natatapat doon sa mga bungi-bungi, maingay talaga, sobrang ingay. So, yun. At, yun na, sabi niya, babaklasin daw yung, yung sasakyan, iaangat yung kaha. Yung kaha ng aking truck, mga kainags, dito tayo. Para makita ko sa inyo. Hahatiin yan, iaangat. Ay, no? Angat. Para maipasok yung yung bagong flywheel. Matanggal muna yung lumang flywheel. Yun nga yung lumang flywheel. Tapos papalitan ng bagong flywheel. Tapos meron pa silang pinalitang isa, parang filter yata yun, doon din. Para isang baklasan na lang daw. Yun, ang binayaran ko lang is nasa 1,200 Canadian dollars. Lahat na yun mga kainags, ano? Ginawa siya siguro 1 linggo. Kasi naghintay muna siya ng kasi may mga ginagawa pa doon no. So hinintay muna matapos yung ibang ginagawa. So nung turn na nung truck ko, saka binaklas yung So yun, after 1 week, siguro mga 8 days, ganun, bago na ikabit yung flywheel. So yun, nung naikabit na, okay na, hanggang ngayon. No? Nangyari yun 2022, May 2022, year 2022. O ilan na ngayon, nakaka-4 na taon na. Tapos, nangyari naman sunod, yung baterya naman ng sasakyan ko, lak ng wetting. So, pinalitan ko rin. So, yun yung mga na-encounter ko nung bagong bili ko itong second hand na sasakyan. Siyempre, ito yun talaga pag second hand yung mga sasakyan na bibili natin, minsan doon mo malalaman yung mga lumalabas na mga sakit ng sasakyan, di ba? Tapos nga pala mga kainags, yung napapansin nyo, yung sasakyan ni mahal na Reyna, nandito siya nakapark. Ito siya, dito namin siya pinark, no? At saka yung mga sasakyan ng kapitbahay ko, napapansin nyo, nakapark sa likuran, sa backyard ng bahay. Yan. Kasi pag nagpark ka doon sa harapan, ngayong linggo na to kasi merong cleaning, no? Highway road cleaning. Kasi nga dumi ang mga daan. So yung City of Edmonton naglilinis ng mga road, mga daan. Pagka hindi mo tinanggal ang sasakyan doon sa highway, nako matitikitan ka mga kainags, ano? Alam niyo magkano penalty? 250 Canadian dollars bawat isang sasakyan. Kaya pag dalawa ang sasakyan mo, nakaparada doon sa or tatlo ang sasakyan mo, nakaparada doon sa harapan ng bahay mo, at oras ng cleaning ng City of Edmonton, nako, 250 ang babayaran mo sa penalty kasi 3 yung sasakyan mo nakaparada roon. Kahapon, malinis tong daan na to dito Walang mga sasakyan dito, mga kainags, kahapon, Wala yan, malinis. Pero ito, ayan, kung napapansin nyo, bigyan ko kayo ng example, no? Pagka hindi mo natanggal yung iyong sasakyan dito, kahapon kasi lilinisin nila yan, Ito mukhang hindi. Ito, tingnan nyo, dito banda malinis, Ayan, dito hindi malinis. Ayan, kung napapansin nyo, itong sasakyan na to, merong papel sa harapan ng windshield niya, Ayan, Ticket yan, mga kainags, ticket yan. 250 yan kasi hindi niya natanggal dito kahapon. So yun, magugulat ka na lang. Nako, hindi mo inaasahan, meron ka ng 250 na penalty na babayaran. Malaki yun, mga kainags, 250. Nako, ang ganda na nung bulaklak ng puno ng kapitbahay natin, kulay pink, no?